Gusto kong humarap ka sa iyong katabi. Yan, harapin mo siya. At nais kong tanungin mo ito sa kanya. Tanungin mo sa kanya, kumusta ang prayer life mo? Yan. Kumusta ang prayer life mo? Tatalakayin po natin ngayon ang panalangin. Naniniwala ba kayo, katulad sa akin, that if we are to lead our families and make a difference in this world, we must do it on our knees? Naniniwala ba kayo dyan? Do you believe in the power of prayer? Yes, very good. Prayer is not our backup plan. Hindi po pang backup ang panalangin when things do not work out. Prayer is our power source. Honestly, let us confess, many of us are not praying like we should. Many of us are not praying like we should. At meron akong tatlong alam na culprit o rason kung bakit hindi na nakakapag-pray ng madalas ang mga Kristiyano. Three reasons why Christians are not praying like they should. Gusto nyong malaman? Isa dito, ang palagay ko, mag-a-agree ka sa akin. Number one, you are not praying because of the busyness of life. Busyness of life. Number two, because of the distractions of life. Distractions of life. Three, self-sufficiency of life. Pakibasa nyo nga yung tatlo na yan. These are three reasons and culprit, sila ang may kinalaman kung bakit hindi madalas nakakapag-pray ang mga Kristiyano. Basahin nga natin. 1, busyness of life. 2, and number 3, self-sufficiency. Number 1, busyness of life. Sino dito ang sobrang busy sa buhay? Pakitaas ka ng kamay. Yes. Sobrang busy po tayo. Talagang busy. Marami tayong trabaho. Pakitaas ka ng kamay. Busy tayo sa buhay. Sige na, wag na kayong mahiya. Importante ang acknowledgement. Busy sa buhay. Okay. We live in a world where everything seems to be running at full speed. Umaga, mabilis. Gising ang mga bata, papasok sa school, mga magulang, papasok sa trabaho. Naghahabol ng oras. Sino po ang madalas naghahabol ng oras? Taas ang kamay. Ayan. Parte din yan ng business of life. School, work, family, social commitments. Lahat ito ay tumatakbo ng mabilis. Parang isang makina na walang katapusan. Sino po sa inyo, pakiramdam nyo, para kayong makina na umaandar na hindi nag-i-stop. Tuloy-tuloy ang buhay nyo. Parang makina. Magmula umaga hanggang gabi, kulang na lang na mag-overheat ka. Hello? Okay. Para tayo, puno ng responsibilidad, at ito po ang nais kong i-emphasize sa inyo. What happens when life gets busy na para kang makina na walang tigil ang andar? What happens if you fail to pray?
What happens if you fail to pray? Okay. Ganito po ang mangyayari pag tayo'y parang makinang umaandar na walang panalangin. Imagine that you are driving a car with a powerful engine but you forget to put oil in it. What will happen? Pinaandar mo ang makina, pinatakbo mo na walang oil. Ano ang mangyayari sa makina? Do you know what happens? It overheats. Hindi ba nangyayari sa inyo yan? Umaga pa lang mag-overheat na tayo. It grinds to a halt. Titigil na lang bigla. And eventually, it breaks down. Most of the primary causes of breakdown is not stress and pressure. Pressure and stress is a universal reality. Walang tao na walang pressure at stress. The cause of breakdown ay dahil walang oil ang makina. Wala ka kasing prayer life. Naunawaan nyo? Without prayer, we're like an engine without oil. Hindi natin kayang magpatuloy ng matagal kung wala tayong spiritual fuel. Pastor, nananalangin naman ako. Improve the quality of your prayer life. If your car goes long drive every time, don't put ordinary oil. Use a high-grade oil. If your life gets more responsibility, you fulfill more roles and duties in life, improve the quality of your prayer life. Dapat po ang prayer life natin hindi drive-through, quick and shallow. Dapat high-grade ang prayer life natin. Amen po ba? Malamang ay sabihin ng mga estudyante, I'm too busy with my schoolworks and requirements. Malamang ay sabihin ng isang parent o nagtatrabahong magulang, there is so much work I need to do. Dapat umpisahan ko na and I feel like prayer is just an extra task. Malamang ay pwede nating sabihin, God understands, I will just pray later. Sa kakasabi mo ng, later nang ako mag-pray, mamaya na ako mag-pray, then we become too tired to pray. I'd like to remind you today that the greater our responsibilities, the more we should prioritize prayer. Jesus himself, in his busy life, always made time to pray. In Mark chapter 1 verse 35, let us read. Everybody. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Ibig sabihin, if your day begins at 6 a.m., be up by 5 a.m. to pray. Because if you wake up at 6 a.m., you have no time to pray. You see that? Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ang nagpahiwatig sa atin ng sikreto ng makapangyarihang buhay. Na ang sikreto po niya, bago pa lumiwanag at sumikat ang araw, lumalabas na po. Hindi po siya doon sa market pumupunta. Pumupunta siya sa isang solitary, from the word solo, upang siya lang mag-isa. At anong gagawin po niya? To pray.
in the quietness of dawn and pray before he did anything else. Even Jesus knew that he could not face the day without his connection to the Father. Gawin natin yan, mga kapatid. Gumising ka ng mas maaga than usual. Do you know, I heard one person said that successful people will consistently do what normal people do occasionally. The reason why some people are more successful than others is because they are willing to do consistently what others may do occasionally. If your prayer is occasional, don't expect God's success. Make it consistent and you will expect a success from God. Improve the quality of your prayer life. Second, gusto kong ma-realize nyo, bago po yung pangalawang rason. Ano yung una? Busyness. Before we get to the next, let me remind you that prayer is the breakfast of champions. Prayer is the breakfast of champions. Di ba, madalas po tayong kumain ng breakfast para may lakas sa buong araw? Panalangin po. That's why, listen to me, when our life goes wrong, we can always trace back to our lack of prayer. Pag mahina tayo, which, listen to me, it's either you live a victorious life or don't live at all. Your choice. Either tayo po, araw-araw, matagumpay sa buhay, o wag na lang tayong mabuhay. Ganon kahalaga ang tagumpay. And victory is not difficult. It's impossible. Because only God can make it possible. And the thing that you need to do is to pray. Claim victory from God for every day. The second reason kung bakit maraming Kristiyano ang hindi nakakapag-pray, maliban sa busyness of life, pangalawa, distractions of life. Sino dito ang guilty doon sa salitang saglit lang pagdating sa Facebook? Pero later on, 3 oras na pala ang lumipas. Sino po yung ganong guilty? Naunawaan nyo ba yung tanong ko? Yung bang binuksan mo yung cellphone mo, nag-Facebook ka, sa isip-isip mo, saglit lang. Hindi mo na malayan, 3 oras ka na. Ang tawag po dyan, distractions, storbo, or things that will waste your time. Think, sipin nyo po, and compute. Bilangin po nyo, ilang oras ang ini-spend natin sa social media, sa Netflix, sa YouTube, Instagram, TikTok, at ilang minutos lang tayo sa panalangin. Don't you realize you are being distracted? Distracted is ang distraction po, nagkakaroon tayo ng tinatawag na distraction kung may konteksto na may mahalaga kang dapat gawin pero nawala yung focus mo dun sa dapat mong gawin. Ang tawag doon, distraction. 3 hours. Tapos pag mag-pray, 3 minutes. Oh,
Buti nga wala sa atin ang nakikipag-inuman 3 hours ding inuman yan at saka pulutan. Pag uwi, paano ka pa mag-pray niyan? Buti wala sa atin yan. Tanungin mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Nare-relax. Yun kasi yung naging relaxation natin. Nai-entertain ka sa social media, sa mga pasyalan, sa mga marami pang iba. Ilang oras ang ginugugol natin dito. Sa panalangin, katulad nung sinabi ko, drive-thru na lang tayo. Quick and shallow. Napagbiita kararag, nakarabrabaw pa'y nga kararag. Then we expect to have the great things of life when we do not know how to discipline ourselves. Hello? Ang prayers natin minsan drive-thru. Paanong drive-thru? Lord, saglit lang ha. Salamat sa araw na ito. Amen. Good night. You see, distractions do not just eat up time. They take up your focus, your energy, and most importantly, your relationship with God. When prayer gets sidelined, inilagay natin sa tabi, the distractions will fill the void. Kaya ang dapat ngayong umaga, uuwi tayo with a commitment to our prayer life. Prayer life. Hindi lang po pray in the morning. You must have a prayer life. Like you have an eating life. You have a preparation time for your life. You need to have a prayer life. Sino po sa inyo, dito pa lang, nare-realize natin, Panginoon, nagkulang ako sa panalangin. Taas ang kamay. Very good. Distractions are stealers of time. So every moment, we can either choose to be distracted or we choose to pray. It's your call. It's really your call. Number 3, the third reason and culprit why maraming Kristiyano ang hindi na nakakapag-pray, maliban sa busyness, na adresan po natin yan, maliban sa distraction, na adresan din natin yan. Number 3, self-sufficiency. This is the very thing where we deceive ourselves. Niloloko natin ang ating sarili dahil sa kaisipan na parang hindi natin kailangan ang Diyos. Lumaki po tayo doon sa environment na I've got this, kaya ko to. Hindi tayo nasanay na hindi pwedeng humakbang na hindi pinag-pray. Hindi pwedeng nagplano na hindi pinag-pray. Hindi pwedeng lumabas ng bahay na hindi nag-pray. Hindi tayo lumaki sa ganong oryentasyon. Naunawaan po nyo. At lalo na kung matanda na ho kayo nung na-save kayo, hanggang ngayon, you carry that habit. You don't pray. Ang tawag po doon, self-sufficiency. Alam mo ba, kung hindi mo man lang ipag-pray ang mga plano mo, hindi mo man lang ipag-pray ang mga gagawin mo, para mong sinasabi, hindi mo kailangan ang Diyos. Alam ko naman na lahat tayo naniniwalang kailangan natin ang Diyos, pero hindi naman tayo sumasangguni. Hindi tayo nananalangin. Sabi natin, gawa na lang ako, pray ka lang ng pray. Oo pray ka ng pray, wala ka namang gawa. Ako, gawa ng gawa kahit walang pray. Mali kayong pareho. Sapagkat gusto kong ma-realize natin, prayer is not a replacement for action, but it's the foundation of it. Hindi mo sasabihin na
kahit hindi ako gagawa, magpipray lang ako. Mali iyon. Mali din yung kahit nga pray ka ng pray, wala ka namang ginagawa. Kaya tuloy, hindi ka nagpipray, gawa ka ng gawa. Mali ka rin. Because prayer is not a replacement for action. It's the foundation of your action. Ibig sabihin, diyan tutungtong ang lahat ng gagawin mo sa buhay. Yung panalangin. Kaya nga nakalagay sa Bible, in all thy ways. Ibig sabihin, lahat ng tatahakin mo. At tatandaan po nyo, minsan delikado ang tinatahak natin. Minsan pwede tayong mapaso dahil sa mga threat ng tinatahak natin. Kaya kung hindi natin pagbubutihin ang prayer life, we will experience unnecessary struggle in life because we did not pray for our plans. Sana po matuto tayong lahat. I know many of us, especially if you're a working person, ang tawag sa'yo, work-oriented. Meaning, mula pagkagising, trabaho ang nasa isip. Kahit tulog, trabaho ang pinapanaginipan. Kaya karamihan sa atin, work-oriented. I am here to teach you. Build your ways, build your works on prayer. Sabi po ng Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy what? Thoughts shall be established. Kaya itong self-sufficiency ay isang malaking problema. Life is not a DIY. Do it yourself. You must do it with God. Tell your seatmate, don't do it yourself, do it with God. Amen po ba? Oh. So ngayon, we need to prioritize prayer. Okay? We need to prioritize prayer. Lahat po tayo, struggle natin to eh. Fast-paced ang buhay. Pero ngayon, ipaprioritize natin ang prayer dahil po sa 5 aspeto ng buhay natin. There are 5 important aspects of life in our life that will be impacted by our prayer life. Number 1, our relationship with God. Our relationship with God. Okay. Look at this way. Tingnan niyo pong maigi. Ang relationship with God is horizontal. No, vertical. Say vertical. Ang lahat ng ating relasyon sa tao, horizontal. Say horizontal. Look at it this way. Yung lahat ng horizontal sa buhay natin, nakatungtong sa ating relasyon sa Diyos. So, if we work, pag binigyan nating priority ang ating relasyon sa Diyos, sumasama po yung lahat ng horizontal sa buhay natin. Your relationship with God is the topmost priority. If we are to lead our homes, if we are to make a difference in our workplaces, if we are to make a difference in the school, in the communities, we need to be spiritually vibrant. Are you spiritually vibrant today? Kitambanta kaabay mo, no naregta ti spiritual wenno agmamayo. You need to be spiritually vibrant. And spiritual vibrance, the key is your connection with God. John chapter 15, let's read in verse 1 to 5. John chapter 15, verse number 1 to 5. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo,
John chapter 15, starting in verse number 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. 2. Every branch in me that beareth not fruit, hindi nagbubunga, anong gagawin? He taketh away. Alam po nyo, listen to me. The value and worth of your life is in your fruit. I don't care how great a tree you are. If you don't have fruit, Jesus cursed the fig tree because there's no fruit. Naunawaan po ninyo. Sa espiritual na usapan, mga kapatid, kung hindi nagbubunga ang espiritual mo, walang kwenta. Kaya in a sense, tinatanggal. Hindi po ito pinuputol ang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, ganon ang estimate ng Diyos na pag hindi ka nagbunga espiritual, walang kwenta. Tuloy natin. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, nililinis po niya, that it may bring forth more fruit. 3. Basahin natin. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Alam niyo po ang ibig sabihin yan, relasyon. Relasyon. So if you do not build your relationship and fellowship with God, you cannot bear fruit. Kaya maraming Kristiyano hindi matagumpay because they don't build their relationship with God. Hello? Oo. Just look at the story of Mary and Martha sa Bible. Jesus went to the house, di ba? Anong ginawa kaagad ni Martha? Naghanda. Correct? Nag-prepare. Si Mary, umupo sa Panginoon. Ang tawag doon, fellowship. Oo. And Martha, on the other hand, was distracted by the many things of life. Parehong nasa presensya ng Panginoon, one was distracted, the other was building a relationship with the Lord. Kaya alam nyo, every time we prioritize to pray, we are choosing the good part, just like Mary did. We might be busy doing good things for our family, good things for our children, but you are missing the good thing of life. Don't miss the good thing. Wala kang maibibigay kung hindi ka puno. Totoo yan, mga kapatid. Wala kang maibibigay kung hindi ka puno. Don't just be busy doing good things for others. Do good things for others, but don't miss the good thing for your life, and that is fellowship with God. So maliwanag po, mga kapatid, ang impact ng prayer, nagbi-build up ng ating relasyon sa Diyos. Amen? Okay. Number 2. The second area that prayer has a very powerful impact. Number 1, relationship. Number 2, plans. Okay. Sino sa inyo ang may plano sa buhay? Pakitaas ang kamay. Very good. All right. One of the most important aspects in life is planning. Every building you see, there was planning. Every car you see running, there was planning. Hello? Planning is very important in life. Ngayon,
dito, may 3 klase ng tao. Baka ikaw tong number 1. Ano yung number 1, pastor? No plan. Sabihin mo nga sa katabi mo, anong plano mo sa buhay? Oh. Pag tinatanong mo, anong plano mo sa pamilya mo? Anong plano mo para sa mga anak mo? Anong plano mo sa buhay mo? Pag wala siyang maisagot, mga kapatid, ibig sabihin, walang plano yan. Kayong mga young ladies, huwag niyong sasagutin ang lalaki na walang plano sa buhay. Bago kayo ma-attract sa kagwapuhan ng binata, tanungin niyo muna anong plano mo sa buhay. Mas maganda po yung plano na itatayo niya kaysa yung mukha niya. Mas masisiyahan ka sa planong itatayo niya kaysa yung kagwapuhan niya. Ganyan kahalaga ang plano. Kayo ring mga binata, huwag muna kayong magsasabi ng I love you na wala naman kayong plano. Oh, I love you ka ng I love you sa dalaga. Anong plano mo sa ina-I love you-an mo? Wala, pastor. Girlfriend ko lang siya. Kung ako sa'yo, girlfriend, hiwalayan mo na yan. Walang plano sa'yo. Masama lang ang nasa isip niyan. Hello? Asan yung mga binata natin dito? Bakit hindi umiingay yung mga binata natin? Amen, mga binata? Pinapakita ko sa inyo, either may plano ka sa buhay o wag ka na lang mabuhay. Ano pang silbi mong mabuhay? Wala ka naman plano. Tama ba ako? Ganyan kahalaga ang plano. Oh. Kaya ngayon, pag-uusapan natin na yung aspetong ito, malaki po ang kinalaman ng prayer life. Kanina, yung unang mahalaga, relasyon. Ngayon, yung plano. Okay, number 1, no plan. Ito yung mga tao na come what may. Kaya pala kung sino-sino barkada ka napapasama, alam mo kung bakit? Wala kang clear na plano. Kasi, turuan kita ha, young men, makinig kayo. Kung may plano kayo sa buhay, you will choose friends that will help you with that plan rather than hinder you with that plan. Kaya ikaw, problema ng parents, ang palabarkada ka, ang rason, wala ka kasing plano sa buhay. Oras na ang isang kabataan nagkaroon ng responsableng plano sa buhay niyan, kahit walang gigising, kusang gigising sa sarili niyan. Magiging mabait at masipag na anak yan. Kaya ka pala bulakbol ng bulakbol, pasyal ng pasyal, wala kang kaplano-plano sa buhay. Mga kapatid, magplano na kayo. Huwag niyong hayaang lumipas ang mga pagkakataon na hindi niyo man lang napagplanuhan paano gamitin ang mga pagkakataong iyon. Magplano kayo. Huwag niyong sayangin ang oras. So ano yung number 1? No plan. Pangalawa, the second kind of person in this house today is wrong plan. Simple, ano? Wrong plan. Ito yung mga plano ng plano, pero, pastor, ano yung wrong plan? Ganito yan. Ang wrong plan, ito yung tao na ang lahat ng plano niya, number 1, favor lang sa kanya. Walang favor sa Diyos.
Lahat ng pinaplano niya, para lang sa Kanya. Wala ang para sa Diyos. Yan ang wrong planning, mga kapatid. Kaya kung ikaw ngayon, plano ng plano, at malamang yang lahat ng iniisip mo, pabor sa'yo, pero hindi mo man lang inisip kung pabor sa Diyos, evaluate your plans. Evaluate it. Because the number 3 is right plan. Tamang pagplano. So sa tatlong ito, alin po ron ang gusto nyo? No plan, wrong plan, right plan. Sagot. Mahina. No plan, wrong plan, or right plan? Lahat tayo, gusto natin ng right plan. Kung gayon, alam mo ang susi sa tamang pagplano, prayer. Bakit po? Basahin muna natin ang Proverbs 3:5 and 6 at saka Proverbs 16:3. Ang sabi ng Proverbs 3, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct. Kung minsan, masyado tayong madali. Hindi kasi natin na-value yung take time to pray. Ang galing natin kasi masyado tayong magaling. Kaya marami tayong nagagawang mali kasi masyado tayong madali. Hindi man lang natin, may mga plano na kailangan ng quick decision. Pero may mga plano na dapat pinapanalangin. Parang yan po ay pagluluto ng kanin. Linayom ti kararag. Ibagaman takaabay mo, linayem ti kararag. Oh, nare-realize nyo na? Because I will show to you how prayer can impact your planning. Ganito kasi yan. Alam mo ba na pag nagplano ka, ito lang ang nakikita mo. Ang nakikita ng Diyos, ganon o ganon. Tapos ang feeling mo, ang galing-galing mo, anong magaling? Ito lang ang nakita mo. Ang nakita ng Diyos, ganon. That's why you need to pray. Hindi mo pa nakita ang lahat, alam niya na. Hindi ito pagalingan ng nakakaalam ng lahat ng detalye. Ito po'y pagalingan sa panalangin. How you connect your plans to God. Why? Let me show to you how prayer can impact planning. Letter A, prayer brings clarity. Oh. Prayer brings clarity. Ano pong ibig sabihin yan? Sometimes, you might be unsure whether the plans you have are the right ones. Di ka sigurado. Tama ba itong iniisip ko? Tama ba itong plano ko? Tama ba itong desisyon ko? Di ka sigurado. Kaya pag sa prayer, God will clarify it. When you pray, God will give you the wisdom and clarity needed to make wise decision. Alam mo sabi ng James 1:5, ganito if any of you lack wisdom, let him ask of God. Alam mo, pag pinag-aralan mo yung dalawang phrase na yon, only those who recognize that God's vision is bigger than what they see will ask for wisdom. Amen. Hindi ka naman hihingi sa tao na alam mong mas maliit ang alam niya kesa sa'yo. Hihingi ka ba ng direksyon sa tao na siya nga hindi taga ron? Hihingi ka ng direksyon sa tao na alam mo hindi lang taga roon, kabisado pa niya.
Do you know what we are telling? When we do not take our plans to God, we are saying, God, I know it all, I saw it all. Lord, just watch me do it and bless me if you want. Pero kung na-realize mo, ganito lang ang nakita mo. Ang nakita ng Diyos lahat, oh. Pag naunawaan mo yun, naku, Panginoon, lalapit ako sa iyo. Ito lang nakikita ko, nakikita mo na lahat eh. Naulit ko, hindi ka hihingi ng advice sa tao na alam mong mas maliit ang alam niya kaysa sa iyo. Humihingi ka lagi. Amen. Kung ikaw ay may sakit, saan ka pupunta? Bakit yung doktor? Nag-aral. May knowledge. Kung may problema ka sa legal, saan ka pupunta? Sa foreman? Ay, hindi. Doon sa abogado. Bakit? Aba, nag-aral. Hello? Kung gusto mong malaman kung matibay yung itatayo mo, saan ka pupunta? Sa engineer. Bakit? Inaral. Ngayon, may plano ka. Saan ka pupunta para sigurado ka sa gagawin mo? Sa Kanya. Dahil alam niya lahat. Ano sabi ng Jeremiah? My thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways. As the heaven is high, so are my ways higher than your ways. My thoughts higher than your thoughts. Sumangguni ka ngayon. Iba ka. Panginoon, nakita amin nun eh. Amumti future nun eh. Amumti 10 years from now. Amumti 20 years from now. Kaya Panginoon, sinasangguni ko sa iyo, please give clarity in my mind. Oh. Kaya sa mga desisyon, huwag magmadali. Lalong-lalo na kung ang dyablo tinutukso kanyang magmadali. Delikado yun. The way can be what? Mapapasok ka, kapatid. Take time, give God a chance to pray. Tayo kasi nadadala sa impulse. Tayo kasi nadadala, lalo pag pinipressure ka. Sige na, pag hindi ka bumili, naku, bibilhin nila to. Naiisip ka tuloy. Hindi ka dapat bibili eh. Kaso, sinacrifice mo na bakit? Sayang to eh, naka-discount eh. Hindi na mangyayari to. Hello? Marami ho tayo nadadali dahil sa madali. Pangalawa, prayer invites God's intervention. Ang ganda niyan. Prayer invites God's intervention. When we commit our plans to God, we are inviting Him to be a part of the process. Not just part, to be in control of the process. Madalas, ewan ko nakikita nyo to, trust the process. Ang taong nananalangin, minomodify niya yon. Trust God in the process. Minomodify niya po yan. Pero yung walang prayer life, trust the process. In other words, hayaan mo na lang kung anong proseso dyan. Let's just go with it. But, why not pray? Because God can turn things around. Don't just wait things to happen. Pray because God can cause things to happen. Ang tawag doon, divine intervention. Letter C, prayer protects us from bad plans. Pinoprotektahan po tayo ng panalangin sa mga masasamang plano. I'd like to remind you, not all plans are of God. Hindi lahat ng nasa isip mo ngayon galing sa Diyos. Yung iba, dala ng pressure sa iba. Yung sa atin, iba, dala ng ating impulse. Pero mga kapatid, listen, prayer will save us from bad plan. Sometimes we have good ideas. Sino po sa inyong may good ideas ngayon? Okay. But they may not be the best ones. They may not be the best one. It may be good. The enemy of the best is the good.
It may be a good idea, but you need to go for the best because God wants the best things for you. So prayer will help us filter out the ideas that are not aligned with His will, protecting us from unnecessary struggles. Letter D, prayer provides favor and breakthrough. Amen ba? Nagsiyaatan? Oh, yung mga plano mo, anong gagawin ng Diyos? He will provide favor. So don't make prayer your backup plan. Sa kantula nagkararag, no mo na pagbalin. Sa kantula nagkararag, no pimalya, Jane Obram. Sa kantula nagkararag, no nagkamali kagayam. You made it your backup plan. No. It should be the plan that will back you up. Ulitin ko, prayer should not be your backup plan. Prayer should be the plan that will back you up in your plans. So, wag kayong gagawa ng bagay na hindi nyo pinag-pray. Wag tayo magdedesisyon na hindi pinag-pray. Sabi natin, alam ko yan, nakita na ko na lahat, matalino ako eh. Teka, daanin natin sa prayer. Minsan kasi tayo, we try to prove ourselves that we can eh. Tapos maya-maya, kaya natin ini-exclude ang prayer. Ano mo sabi ng Diyos? Sige, I'll watch you fail. I will watch you fail. Not that because He doesn't love you, but for you to learn a lesson. Kaya mga kapatid, listen, marami po tayong gagawin sa taon na ito. Let me ask your cooperation in prayer. Yang CSC, naku, nung nag-usap-usap kami ng ating mga coordinators, preachers at pastors nung Friday, naku, sabihin ko sa inyo, malaki po ang ating kailangang ihandang pera para magampanan ang CSC 2025. Pero imbes na tayo pang hinaan ng loob, imbes na isipin natin ang daming pangangailangan, dadagdag na naman ang commitments, why don't we pray? And ask God for favor. Kung ikaw yung palaging Kristiyano, natatakot pag si pastor nagsimulang mag-announce dahil ang palaging kasunod, commitment. Kung palagi kang ganon, I believe you change oil. Ang ilagay mong oil mo, yung high-grade prayer life. Totoo yan, mga kapatid. High-grade dapat yung prayer life mo. Amen? Oh, here's how you can pray for your plans moving forward. Kasi, mangangatwiran tayo eh. Alam mo, hindi ako nag-pray nung ginawa ko yan. Pero nung pumalya, all things work together. Pasalamat ka nga, may all things work together. Pero hindi kailangang dapat ganyan. Na pag gumawa ka ng desisyon, pumalya ka, all things work together palagi. Pwede namang maiwasan yon para mas maganda yung tatahakin natin. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Commit your plans to God. Ito ang prayer mo. Lord, I commit this plan to you. Lagay nyo nga. I ask that your will be done and that you guide every detail. Number 2, pray for wisdom and clarity. Lord, I need your wisdom in this situation. Show me what to do and what to avoid. Lead me in the right direction. Yan ang magandang prayer. Number 3, pray for divine intervention. Papaano po? Lord, I invite you into the process. Make a way where there seems to be no way and provide all that is needed. 4, pray for protection. Lord, if this is not your will, close the doors and give me the discernment to see it. Alam nyo, listen ha, ang kagandahan kasi sa prayer, makinig po kayo. Pagdating sa planning, when you build prayer on your plans, when prayer becomes the foundation of your plans, alam nyo, not only that you are prepared to see
that change, not only, listen mali, not only that you can perceive, alam niyo yung salitang perceive, yung mahahalata mo. Ano pa ba yung Tagalog ng perceive? Makikita mo. When prayer becomes the foundation of your planning, makikita mo yung mga changes na gagawin ng Diyos along the way. Not only that, it will prepare your heart to go with the change. Marami po sa atin, pag may binago ang Panginoon, along the way, we are too stubborn. Ayaw nating mag-conform. Sinabi na ng Diyos, no, pinipilit mo pa rin. Hello? Because we are not prayerful. But if prayer is the foundation of your planning, you can discern the adjustments God will make along the way. Your heart will be ready to follow whatever is the adjustment. Naunawaan po ninyo mga kapatid? O yan ang kagandahan ng prayer. And lastly, pray for favor. Lord, open doors, provide resources, and send the people who will help this plan succeed. May everything we do glorify you. And all of God's people say? Ituloy natin next time. Pero itong pangatlo, yung impact ng prayer sa spiritual warfare mo, naku, ang ganda nito. Number 4, yung impact ng prayer sa mental health. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng sound mental health? Prayer will impact your mental health. And lastly, mga kapatid, ituloy na lang natin lahat next time. But I tell you, for the whole month of January, we will discuss about prayer. Let prayer be the foundation of 2025 for us. All of God's people say, tumayo tayong lahat. Saan man kayo, mga kapatid, sa mga sanctuaries natin, outreaches natin, why don't you pray right now? Una sa lahat, confess to God your lack of prayer. And secondly, thank God for the lesson you learned today about prayer. And then third, tell God about your plans in the future. For your kids, for your family, your career, tell God about it. Invite mo ang Diyos sa plano mo. Don't do it yourself. Do it with God. At mangako ka, mga tatay, wag lang tayo masipag magtrabaho. Dapat yung sipag ng trabaho natin, ang pundasyon, prayer. Ang sarap magsipag magtrabaho kung alam mo na dahil sa prayer mo, pagpapalain ng Diyos ang gagawin mo. Man, naragragsak iti nagaget nga agtrabaho. No ammom nga bendisyonan ti Apo dagiti aramidem, gaputa inkararag mo amin ida. Let's practice that in the morning. Lord, thank you for reminding us of the importance and priority of prayer. I pray, dear God, that everyone in the HBBC, Lord, we will prioritize prayer. Patawad, Panginoon, because we allow the busyness of life, the pressures, the demands, mga bagay na kailangan na naming gawin at hindi na kami nakakapag-pray. Patawad, Lord, sa mga distraction. Minsan ay guilty kami doon sa saglit lang. Pero naka-1 oras, 2 oras na kami sa social media. Sometimes because of self-sufficiency.
Lord, I pray that we would build our works and our ways on the foundation of prayer. Thank you, dear Lord. Panginoon, salamat po. I pray that you continue to help each one as we pray right now. And may we go today na talagang i-improve namin yung grade at quality ng aming mga prayer life. Marami pong salamat, Panginoon. We commit everything to your hand. In Christ's name we pray. Everyone says,